What if magkaroon ng nuclear war sa pagitan ng US at China? May kakayahan nga ba ang China na palusutin ang mga nuclear weapons nito sa lupain ng Amerika? Ito at susubukan nating ipakita ang mga pinakaposibleng mangyari kung magaganap man ang isang nuclear war sa pagitan ng US at ng China. Heto ang datos mula sa website ng Statista kung saan ang Russia ay sinasabing nagtataglay ng 5,580 na mga nuclear weapons habang ang US ay mayroong 5,044 nuclear weapons habang 500 sa China, 290 sa France, 225 sa United Kingdom, 172 sa India, 170 sa Pakistan, 9 na po sa Israel at 50 sa North Korea. Ang mga nuclear weapons na ito ang pinakamabibilis na klase ng missile sa buong mundo, kung kaya't hindi ito madaling ma-intercept ng kahit na sino, maliban na lamang sa mga Amerikano dahil ang US pa lamang ang mayroong pinakamabisa at nasubukan ng anti-ballistic missile na may kakayahang pabagsakin ang isang intercontinental ballistic missile. Samantala ang China at Russia, bagamat nagde-develop sila ng mga anti-ballistic missile, gaya ng sa US, ay hindi pa ito kasing epektibo at hindi pa napatunayan sa isang aktwal na pagsasanay para sa intercontinental ballistic missile. Samantala ang American Ground-Based Midcourse Defense o GMD system ng US na dating kilala bilang National Missile Defense o NMD ay nauna nang nasubukan noong 1997 at nagkaroon ng unang matagumpay na intercept test noong 1999 kung saan sa halip na gumamit ng explosive charge ay naglulunsad ito ng hit-to-kill kinetic projectile para ma-intercept ang isang ICBM at ang defense system na ito sa kasalukuyan ay dumaan na rin sa napakaraming pagpapabuti sa bawat bahagi at kakayahan nito, kaya't masasabing mas accurate at mas epektibo pa ito ngayon kumpara sa panahon na unang sinubukan nila ito. Bukod pa rito ay mayroon din silang THAAD o Terminal High Altitude Area Defense na idinisenyo upang pabagsakin ng mga ballistic missiles, partikular na ang Intercontinental Ballistic Missile o ICBM sa terminal phase ng kanilang flight. Ang THAAD ay may kakayahang sumalakay at mag-intercept ng mga missiles habang bumababa na sila patungo sa kanilang target. Bukod pa rito ay mayroon ding tinatawag na Aegis Ballistic Missile Defense System ang US na bagaman pangunahing ginagamit para sa mas maiikli at medium range missiles ay mayroon rin itong kakayahan na makipaglaban sa ilang ICBM threats. Bukod pa rito ay maaari ding gamitin ng US ang tinatawag na Arrow o HETS ng Israel kung saan ay katuwang nila ang US sa paglikha nito kung kaya't hindi malabong mayroon din ito o madaling makagagawa ang US nito para sa kanila. Ang Arrow o HETS ay isang advanced air defense system ng Israel na idinisenyo upang labanan ang long-range ballistic missiles, kabilang ang intercontinental ballistic missiles at sa pamamagitan ng mga military bases ng US na nakakalat sa buong mundo. Gamit ang mga missile defense system na ito ay maaaring sa airspace pa lang ng ilang base nito sa Pasipiko ay hindi na makalusot ang mga nuclear weapons ng mga Chino, kaya't napakaliit o halos walang tsansa na makapasok ang anumang nuclear na pag-atake sa lupain ng Amerika. Bukod pa riyan sa lawak ng US, makapasok man ang ilan sa nuclear weapons dito ng China o Russia ay hindi nila mapupulbos ang US dahil ang pinakamalakas na damage ng nuclear weapons ay umaabot lamang ang radius ng humigit kumulang 50 kilometers at hindi naman totaling nawawasak ang nasa labas ng radius na ito. At kung titignan natin sa aktwal na mapa, ay ganito lamang kaliit ang damage nito sa kabuuan ng Amerika. Samantala kung ang US naman ang aatake ng ICBM laban sa China, ay tiyak na hindi nito mapipigilan ang libu-libong nuclear weapons ng Amerika. Kaya't kung tatamaan ng US ang mga nuclear site ng China, ay mangangahulugang dodoble o hihigit pa sa doble ang pinsala ng bawat pag-atake ng US laban sa kanila. Kaya't kung madadamay ang North Korea ay kayang-kaya itong burahin sa mapa ng US, kaya't malinaw na hindi susugal ang China sa isang nuclear na labanan laban sa Amerika. Sa halip ang layunin ng China ay mapalakas ang impluwensya nito sa mga bansa sa Pasipiko
sa pamamagitan ng pagkontrol sa kabuuan ng South China Sea, kabilang na ang West Philippine Sea at Taiwan. Sa pamamagitan kasi nito, kung mapapaalis ng China ang mga base militar ng US dito, ay mababawasan ang airspace na posibleng pipigil sa nuclear weapons ng mga Chino na magiging banta laban sa mga Amerikano. Kaya't hindi maaaring makidigma ang China sa US hanggat nakakalat ang base nito sa buong mundo. Kaya't ang ika-14 na 5-year plan ng China ay maisulong muna ang tinatawag na Made in China 2025, kung saan ay umaasa ang China na sa taong 2025 ay Made in China na ang tatangkilikin ng buong mundo kumpara sa ilang produkto mula sa ibang mga bansa na may kapareho nito. Kaya't kamakailan lang ay nag-produce sila ng labis-labis na produkto upang bumagsak ang presyo nito at umasa na lang ang lahat sa kanila sa paggawa ng mga ito. Subalit hindi ganoon ang nangyari dahil bagamat bagsak presyo ito sa China, ay nagmahal naman ang presyo nito sa ibang mga bansa dahil sa mga taripang ipinataw ng US at mga bansa sa Europa. Kaya't malabo nilang makamit ang plano nilang ito at malabo pa rin nilang makuha ang Taiwan kahit sa taong 2027 gaya ng kanilang plano, dahil ang plano ng China kung magtagumpay sila sa konsepto ng Made in China sa taong 2025 ay malinaw na mas lalakas ang kanilang politikal na impluwensya sa buong mundo, at sa paraang ito ay maaari nilang mabawasan ang mga bansang makikialam sa pagsalakay nila sa Taiwan. Subalit dahil sa kanilang kaswapangan na ipinakita sa Pilipinas, Vietnam, Japan, South Korea at Taiwan, ay mas maraming bansa ang nagalit sa kanila. Kaya't dahil dito ay marami ang sumuporta sa US na pigilan ang pag-aasam nila na maipatupad ang Made in China 2025 na pinapangarap nila, at ngayon ay binubuhay na lamang ng China ang kanilang ekonomiya sa pamamagitan ng mga ayuda na iniuutang nila, dahil marami ang nalugi sa mga hakbang na ginawa ng mga partidong komunista gaya ng pagsusulong ng paglikha ng sobra-sobrang produkto na nagdulot ng pagbagsak nito ng presyo, at sa kabila nito ay hindi pa ito mabilis na ibebenta dahil sa taripang ipinataw ng US na nagpapamahal pa rin ang produkto nila. Kaya't maraming negosyante ang nalugi sa bansa nila na nagpapabagsak ng kanilang ekonomiya, kaya't obligado silang bigyan ng mga ito ng ayuda kahit ipangutang pa nila at kahit pa panloob na utang lamang ang ginagamit nila, at walang ibang bansang maghahabol sa utang na ito dahil kontrolado ito ng mga komunista. Ay magdudulot naman ito ng pagbagsak ng halaga ng kanilang pera at magdudulot ng mas maraming utang sa mga mamamayan nila na magpapatuloy lang sa kahirapan ng mga ito. Kaya't ang stimulus package na ipinamamahagi ng mga Chino ay itinuturing lamang na band-aid o pantapal sa nabuburog na ekonomiya ng mga Chino.